Matapos ang ginawang pagpapaputok kay alias Dodong sa kanyang tinutuluyan, nagkaharap na sila sa Senado ng dati nilang amo at tininalang mastermind kung bakit siya pinaputukan ng mga di pa nakikilalang armadong salarin. Sa Paluan, bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari nung isang linggo na binaril ka? Opo. Panakot lang ata po. Panakot. Hindi ko alam eh. Tinakot ka? Saan ka binaril? Anong oras? Malas 9 po. Dito, kinwestiyon ng mga senador ang dating amo nilang si Franz Ruiz kung papaano ito nakakuha ng mamahaling abogado na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung... 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang makakuha Pinautang nyo? na- Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Ayon kay Senator Bato, kung kaya mong makabayad ng daan-daang libo sa isang abogado, ang halaga lang daw ng ordinaryong tao kung ipapatumba mo ito sa upahang tagatumba, mga 10 to 20,000 lang, deads ka na raw. Lalo na sa probinsya, mura lang daw ang buhay. Lalo na kung mayaman ang kalaban mo. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang. Patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Dito, idinin ni Senator Tulfo kay Franz Ruiz na siya ang primary suspect o person of interest tungkol sa naganap na pagpapaputok kay alias Dodong dahil sa pagpapayag nito noon na handa siyang tumistigo para sa hustisya ni LV Vergara. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect, alam niyo po yan, ano po, or person of interest. Kasi pag i-1 plus 1 mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Sa Paluan, bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari nung isang linggo na binaril ka? Opo. Panakot lang ata po. Panakot. Hindi ko alam eh. Tinakot ka? Saan ka binaril? Anong oras? Malas 9 po. Ng umaga, ng gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng Malas 9. mga PNP. Namumukan mo ba yung mga pulis na pumasok sa iyong tahanan? Na hindi na ko kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po, nakabonit po. Nakabonet. Ilan silang pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang. Pinutukan ka baril o pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Tapos papunta ako sa baba, sa likod ng bahay. Sunod sa akin. Putok uli doon sa likod. Kapotok sa taas Opo. sa'yo? Sa baba na, sa taas na po. Hindi tinutok sa'yo? Hindi po. Pero yung unang putok, Sa loob sa bahay po. Tuloy mo lang. Habang doon sa bahay, alas 9 ng gabi, sipa ng pinto. Sipa ng pinto, nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Di ka rito naputok sa loob. Sabi ko, ihi lang ako. Sundan ko niya. Naputok doon sa likod sa bahay.
Tapos takbo ko sa palayan. Sa aming palayan. Sa palayan, Hindi na po. Doon lang sa bumba sa likod ng bahay po. nawala na. May narinig ka sa sakyan na umalis, nag-start, motor, o kung ano. Wala po. Lakad lang. Iwan ko po, hindi ko alam po. Nagtatakbo ka na. Ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Madilim. Malayo po. Sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa? Mo po. Ang bahay yun ng ng bantay doon sa palayan. Opo, sa mga hayop po. Yung ba amo mo? Si Reyna po. So, iba yung bahay naman ng amo mo. O iba, may bahay sila doon sa bukid. Anong distansya naman nun? Na malayo lang ang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalaya, walang kapitbahay. Wala po. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions against Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background nitong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala. Wala po yun. So, bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami yung abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang makakuha Pinautang kami nyo? ng- Talaga lang, ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril? O Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background nitong dalawa kasi kung ano sila persons of interest doon po sa pagpasok sa bahay nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayo mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag i-1+1 mo, di ba? Nagtitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file po ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinile nyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Ito po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Po. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord. Wala po lalo, Your Honor. Drug lord. Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair. With the permission of Senator Tolpo, nice. hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naiisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Senator Tulfo sana,
Tanungin ko sana itong Mr. Chair, pwede Yeah. mabilis lang. Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-enkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun eh. Kaya dalawa yung tanong ko eh. Diba? So, kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaari nagbayad ka ng pera. Yun yun. Kasi nga, paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagdi-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nagdi-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Hindi pa rin sapat. No, may sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Yun eh.